definitely the people on the ground would have known na may ganitong proyekto. I saw the papers of Captain Speak. Meron silang business permit, meron silang occupancy permit, which are given by the LGU. Ang pagkukulang nila yung mga national permits, lalo na nasa protected area sila. Yusek, na-establish na ho ba ngayon kung halimbawa, alin nga ho ba ang nauna? Yung pagbili ng property ni Ginoong Edgar Buton o yung declaration na yan ay protected area sa Bohol? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yusek Carlos Primo David, Water Resources Management Office ng DENR. Yusek, good morning. Joyce Balancho and Johnson Manabat. Yes, Joyce. Sorry, naputol tayo. Opo. Yung tanong ko po kanina, so meron po bang separate investigation ng DENR bukod pa sa ginagawa po ng DILG and Ombudsman dito po sa mga illegal structures sa mga considered protected areas? Alam mo, we are very thankful to all the citizens, lalo na yung mga nasa social media, for pointing out all these structures, which are in most cases illegal, sa pagtayo doon sa mga protected areas. Opo. Sa totoo lang, sobra nating dami ng protected areas at lawak na it's virtually impossible to really check every single protected area. Gayunpaman, for Mount Apo, as well as yung, alam niyo naman yung issue sa Bohol, ay meron tayong separate investigation being conducted by our DENR regional offices. Okay. Dito muna tayo sa Bohol, sir, dun sa resort, sa Captain's Peak, dyan po sa may Chocolate Hills. So, ano na ho ang gagawin ng DENR dito po sa resort na ito? Will it be demolished? Tatanggalin po ba yan permanently? Wala po sa mandate ng DENR ang demolition or pagtanggal ng mga istruktura. LGU at saka PNP po ang may mandate dyan. Ang sa amin ay we provide violations. In the case of Bohol, ang violations nila ay construction without an ECC permit. Wala rin po silang water permit, kumuha ng tubig para gamitin sa kanilang establishment. And so on. So, continuous yung investigation dyan. Kaya itong mga violations na to ay i-forward namin doon sa mga kinaukulan. Okay. Tama po, sir. May nabasa kasi akong article. Meron silang posibleng pagmultahin ng 5 million? Ang initial violation of operating without an ECC comes with a 50,000 peso fine. Yun yung initial lang dahil tuloy-tuloy yung fines nito habang nakikita na may iba pang violation or continues nag-ooperate. Opo. Yusek, meron na ho kayong nakuhang paliwanag dun sa panig po nung may-ari ng Captain's Peak? Hindi ako directly in charge dito sa investigation pero nagkaroon na ng dialogue yung regional office namin at saka yung Yusek in charge, Yusek Mitch Kuna, doon sa paliwanag nila. Kailangan mo rin marinig kung ano yung kanilang panig dito sa sitwasyon na ito. Opo. Ika mo, Yusek, wala silang environmental compliance certificate. Yun ho bang halimbawa paghuhukay para sa deep well? Paano bang proseso para po doon? Lahat po kasi ng tubig sa Pilipinas, maging tubig ulan, nasa creek, nasa bukal or groundwater, ay pagmamay-ari ng estado, ng gobyerno. Kaya every time that you extract water for your own purposes, maliban na lang kung para lang sa isang household, ay kailangan ng water rights permit. And therefore, itong commercial establishment na to, na kumukuha ng tubig, kahit pa man nasa kanilang private property yan, ay kailangan ng pahintulot ng NWRB, which is attached to the DENR. Opo. Ano ba ang magiging risk, Yusek, kung halimbawa po ng isang private establishment, hindi man ho Captain's Peak Resort, basta na lamang naghukay ng kanilang deep well bilang source of water para sa kanilang resort, ano mangyayari kung wala hong kaukulang permit? Kung hindi naman very disruptive, kunyari ay para sa isang barangay at nakaligtaan lang na mag-apply ng permit, ay tinutulungan naman namin sila makakuha ng yung kailangang permit. At pagka naman commercial or industrial establishment na ang maapektuhan lang ay yung establishment mismo, ipapasaran muna namin yung kanilang water source.
Diniho sa Captain's Peak sa Bohol, Yusek, issue ba dyan kung halimbawa pwede ba yung mauwi sa soil erosion? Sa soil erosion, maybe not necessarily. Nung nakita ko yung kanilang plant, nasa patag na lugar naman sila ng Chocolate Hills. Pero alam mo naman, habang nagkakaroon ng maraming human activity sa area, meron niyang epekto sa lugar. Soil erosion man, sa biodiversity, and so on. Opo. So itong pagkakaroon nga po nila ng deep well, yung paghuhukay nila para magkaroon po ng deep well dyan, ay another separate violation na ipapato po. DNR po ang papato nun, nung violation na yon, nung fines? National Water Resources Board, Joyce, which is an attached agency to the DNR. Okay. Ano po ba ang rules natin, for example, pag protected areas, yung ganon, yung paghuhukay ng deep wells, pwede ho ba yun or hindi? Depende po. Pinapayagan natin ang developments within protected areas as long as wala sila doon sa tinatawag na strict protection zone. So per protected area kasi, meron niyang tinatawag na strict protection zone. Walang kahit anong istruktura ang pwedeng itayo dahil ito ay para mapanatili yung ating kalikasan at yung biodiversity. Sa gilid naman ng protected areas, may tinatawag na multiple use zones. Pwedeng construction dyan ng mga low-impact projects. Pero kahit nandun sila sa multiple use zone, mas marami ng kaunti ang permits dahil nasa environmentally critical areas na. Okay, ito pong pagtatayo, for example po nitong Captain's Peak Resort, do you see, sir, na meron hong pananagutan dito ang LGU? Mahirap sabihin sa ngayon, but definitely the people on the ground would have known na may ganitong proyekto. I saw the papers of Captain's Peak. Meron silang business permit, meron silang occupancy permit, which are given by the LGU. Ang pagkukulang nila yung mga national permits, lalo na nasa protected area sila. Yusek, na-establish na ho ba ngayon kung halimbawa, alin nga ho ba ang nauna? Yung pagbili ng property ni Ginoong Edgar Buton o yung declaration na yan ay protected area sa Bohol? Okay. Good question, Johnson. Kailangan balikan kita dyan. Pero ang declaration ng Bohol Chocolate Hills as a protected area, several decades na rin ito. And therefore, although merong overlap doon sa protected area declaration sa mga private properties, we honor the primacy of kung sino yung nauna, yung private owners. It still belongs to them, the property belongs to them, kaya lang dahil nasa protected area, mas maraming regulation doon sa development sa kanilang property. Yun nga, tama yung sinasabi ng ilang mga environmentalists na bagamat sa'yo yung property, hindi naman ibig sabihin lahat ng gusto mong gawin po pwede. Tama po. Tama po yun. Yung isa pa namin pinag-uusapan, Yusek, kanina ni Partner Johnson, kapag declared na rin siyang protected area, pwede pa ba ang private ownership? Not anymore. Kung sino po ang nauna, marami sa ating protected areas are in government forest land. And therefore, walang conflict dyan. Kapag government forest lands yan at declared as a protected area, mahirap talagang ma-convert into what we call as alienable and disposable land or pwedeng i-privatize yung titles. Pero doon sa mga instances na may naunang private properties, we honor that with certain regulations. Opo. Pag na-declare na po ba, for example, Yusek, yung isang lugar na protected area, sino po ang dapat na nagmo-monitor if talagang na-maintain yung regulations? For example, kung paano minemaintain o pinoprotektahan yung particular na area na yan. Kasi parang bigla tayo nagugulat na may mga structures, may mga resorts, establishments sa protected areas po. Okay, good question, Joyce. For each protected area of our country, we set up what is called as a Protected Area Management Board, PAMB. And PAMB is a collegial organization na composed of DNR official, and LGU official, stakeholders in the area, and so on and so forth. So, sa totoo lang, yung PAMB ay siya ang namamahala doon sa protection in any development that may happen in each protected area. So may PAMB ang Chocolate Hills. Yusek, yung PAMB ho ba ay directly under ng DNR? Hindi siya directly under, but we serve as chair.
of all the PAMBs. Pero kasama namin dyan yung LGU at yung mga non-government organizations represented. Kaya itong ng mga nangyayari sa protected areas, lookout din yan ng PAMB. And everyone should have known. Yun na nga. So active po ba yun, yung PAMB, sir? Kasi parang, hindi, sabi nga namin ni Partner Johnson, hindi naman po overnight lang ang pagtatayo ng mga ganitong structures. It takes some time. Active ang mga PAMBs natin. I would say iba-iba yung level of activity and consciousness ng PAMBs. Pero in general, I would say they are organized and they look out after their protected areas. Alright. Sige, Yusek, kami po yung makikibalita sa developments pa po nito. Anyway, dadating din po si SILG, no? Sa Bohol. Titingnan din po pa niya yung issue ho na yan. Maraming salamat po. Yes, sir. Yan po si Undersecretary Carlos Primo David. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman